tayo at higit sa lahat, mapamahal tayo sa mga inaalagaan natin. So itong mga pusa kasi sila malakas yung sense nila. Nakakaintindi po sila para po silang tao. So I am here again, Yushi. So si Yushi pala guys, dadalhin natin sa vet clinic kasi mag anti-rabies po tayo. Once a year kasi yung anti-rabies. So dapat kasi last July, pero wala kasi akong time. Sobrang napaka-busy natin. Kaya ngayon dadalhin natin. Yung mga 3 nating alaga dun sa mini warehouse, tapos na sila nung nakaraan. Completed na sila, pati yung vaccination nila complete na yun. At saka anti-rabies na once a year. Ang init, pero laban lang tayo. So, going na po kami sa vet clinic. So, nag-bus lang kami kasi mainit. At saka mabigat si Yoshi. Kaya di kami naglakad. Actually, pwede lang naman lakarin. Pag nag-bus, iikot ng konti. Pero okay lang kasi nakasakay ka naman. At saka naka-aircon ng bus. So, ayan. Ang bait-bait ni Yoshi. Kaupo din si Yoshi sa upuan. Kaming dalawa sa sa isang yung upuan. So, nandito na nga tayo sa clinic. Nandoon na sa loob si Yoshi. Kauwi na kami. Good girl. Ang baby ni Mami. Ayan, naka-vaccine na siya. Naka-anti-rabies vaccine. At napagod siya sa init kasi nag-bus lang kami. At yun, yung Hunaf vaccine, yung anti-herpes, mga anti-parvo, kung ano-ano pa. So, once a year po yan. So, mamayang hapon si Yuyo naman ang dalhin ko kasi wala kasi si Daddy Abdullah kasi busy. So, dapat matapos ko na lahat ito sila. Kasi, aalis po tayo. So, kailangan, bago ako umalis, naka-vaccine na sila kasi para hindi maistorbo si Daddy Abdullah kasi sobrang busy niya. Kaya yun. So, aalis po tayo and hope sundan nyo ang aking vlog kung saan tayo pupunta. So, mamayang hapon na naman si Yoyo dalhin. Ayan. Dahil naka-vaccine si Yoshi, ayan, may reward. Masarap ang snacks nila. Si Yoyo mamaya ako nadalhin mga 2 o'clock para sure kasi magbabasin kami at ang init pa sa labas. Grabe ang init sa Korea eh. Lagi namang meron sa forecast na weather forecast na uulan pero hindi naman umuulan. Nako. Napaka-unpredictable ng ating weather nowadays. Kain ka lang dyan, Yuyo, ha? Kaya maglilinis muna ako. Mamaya na tayo alis. Ikaw naman. Para wala na tayong problemahin. So, sa mga nag-aalala dyan na bakit sa biranda ko nilalagay si Yuyo. Okay naman sila dito. Kasi free naman silang mapasok dyan, no? Tsaka, yan, may electric fan. Naka-aircon yung kwarto para lalabas dito yung ma-spread out yung lamig. Ayan, nagamit tayo ng electric fan para pupunta dito sa veranda. Ang ganda naman kalagayan nila dyan. Malinis naman yan. Yan. Tiis-tiis lang muna tayo na ganito yung kasi. No choice talaga tayo. Ganito ang style ng mga bahay dito sa Korea. Balang araw, inshallah, magkabahay din tayo ng may malaking backyard, ganyan, inshallah. So, manifesting, inshallah. Para matuwa naman din ang aking mga alaga at mas lalong matuwa si MJ kasi pangarap niya na magkabahay ng yung single house lang talaga na nakapatong daw sa lupa, sabi niya. Tapos may backyard, inshallah. Kung ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Basta gugugo lang tayo sa mga plano natin at manalangin. Yan. Alis na po si Yuyo. Pupunta na kami sa vet.
anti-rabies. So, dalawang klase yung yung vaccination today. So, once a year lang naman. So, alis na po kami. Let's go, Yoyo! So, mag-i-impake na tayo. Kasi, only few days left. Sobrang napaka-relax ko. Pero, mamaya, magra-rush na naman tayo. Kaya, mag-impake na tayo ngayon. So, ito lang naman ang dadalhin kong bag. Tsaka yan. Actually, traveling bag ito ni Daddy Abdullah. Isang beses pa lang ito nagamit, kaya ako na yung gagamit pangalawang beses. So, ayan na, naka-impake na tayo, pero meron pa akong ipapasok dyan. So, bubuksan ko uli yan. Hindi pa talaga final. Pero at least, nasa 90% na tayo ng ating pag-impake. Mahirap mag-impake kung meron kang, may ibabawas, may dagdag bawas, ganun. So, yan lang, very simple. At saka gusto ko lang mag-backpack. So, ganyan na lang. Huwag na tayong mga ilbi-ilbi kung ano-ano pa dyan. Basta, ang importante, comfortable ako kasi mag-isa akong mag-travel. So, good luck for me, inshallah. Mashallah. Tsaka, sundan nyo na lang ang aking paglalakbay. Hi, Yoyo! Good morning, everyone. Good morning. Happy Sunday! Hi, Yoshi! So, ito muna dalawa ang kasama ko. So, sa Tuesday, pupunta ako bukas pala Monday. Kung kaya kong pumunta ng, ng mini warehouse. Kasi may loading bukas. So, dapat wala tayo bukas. Mga lalaki lang nandoon. So, finally, alhamdulillah, natapos na yung mga vaccination nila. At saka yung anti-rabies. Ayan. So, ganyan po talaga. Pag nag-alaga tayo ng mga fur babies. So, tips. Magbibigay lang ako ng tips. Pag nag-alaga kasi tayo ng mga pusa or dogs or kung ano-ano pa man yan. So, talaga, dapat unang-una, responsible tayo at higit sa lahat, mapamahal tayo sa mga inaalagaan natin. So, itong mga pusa, aking mga babies, iniiwasan kong magsasalita ng masama or negative para sa kanila kasi, sila malakas yung sense nila. Nakakaintindi po sila, para po silang tao. So, dapat mahalin mo sila, alagaan, suklayan. Tapos kung may mga nararamdaman, kunyari hindi sila iinom ng tubig o hindi kakain ng isang araw lang. So ang style ko, up to 2 days lang. Pag hindi pa din, dinadala ko na kaagad-agad sa hospital kasi yung mga animals kasi, sumaga maikli lang yung lifespan nila. So kailangan nadala na kaagad. Hindi na ako nagtatanong-tanong hindi na ako magpo-post sa FB, hindi na ako magtatanong-tanong. Ang diretso na dala doon sa vet kasi ang doktor naman ang vet naman ang may alam kung ano nararamdaman sa kanila, kaya mas mabuti nang dalhin sila kaagad. So naka-anti-rabies sila kasi para protection din sa kanila at of course protection din para sa amin na nag-aalaga sa kanila kasi minsan kasi yung yung nang-scratch sila, hindi nila sinasadya yan, nasaktan ka. Kumbaga may time na excited sila tapos nai-scratch nila yung skin mo ganyan. So kailangan tayo mismo ay mag-ingat. At saka number 2 na tip ay kung meron tayong mga alaga sa loob ng bahay, either may breed sila o wala, ba sila, pang indoor or outdoor or wild cats, mga ganun na nasa bahay natin, pwede naman natin silang panatiliin malinis at ang bahay natin, panatiliin nating malinis at mabango pa din. Paano? Of course, lagyan natin sila, ititrain natin sila na lagyan sila ng litter box para pag dumudumi sila, umiihi sila, doon sila pupunta. So, yun na lang ang lilinisan mo, yung litter box nila, hindi pa mabaho, malinis pa. So, ganun lang naman kasi, may mga, ako nagre-reklamo na mabaho daw, yung mga pusa, mga ganyan. Pagka ganyan kasi, depende sa atin yan na nag-aalaga sa kanila. Kasi, actually, ang mga pusa, pinakamalinis yan sila na alagaan. Lalo na pag indoor, nasa loob ng bahay. So, hindi po talaga madumi yan. Ganyan. Ako kasi, pag may, kahit busy ako, binibigyan ko talaga sila ng time na, kahit gusto ko kasi silang malinis. At saka, kasama na natin sila sa bahay. So, yun ang tips ko na maibigay sa mga nag-aalaga dyan. Basta mahalin na yan. Kagaya yan, ini-scratch ang namin. Nako, yung bed ni Daddy Abdullah, huwag mong i-scratch. Pinapasok ko sila dito kasi mainit ngayon ay 33 degrees na naman ang weather namin sa Korea. Ay, Diyos ko Lord. Akala ko nung una, yung 24 degrees, tuloy-tuloy na, hindi pala. Pag umuulan kasi, nagda-down din yung init ba? Diba? So, pag malinis ang ating mga alaga, so walang problema din sa atin. Malinis din ang ating bahay.
And of course, lagi tayong maglilinis, mag-vacuum kasi kahit papano, hindi talaga maiwasan yan, maglalagas talaga yung mga balahibo nila. 24 hours yan maglalagas. Kaya kung ako hindi ko sila araw-araw masusuklayan kasi syempre busy tayo, pero pagdating ko sa bahay, pag may power pa ako, ayan, sinusuklayan ko pa sila bago sila matulog para kinabukasan, kunti lang yung mga buhok na malalagas. So, ganun po talaga ka, ano. Actually, hindi naman talaga ako ma-pet lover, pero mula nung dumating si Yoyo at Yoshi sa amin, yun, natutunan ko ng ano, kaming lahat, ano na, yung mapamahal na sa pusa. Kasi 5 na yung aming ano, kasi nanganak si Yoshi. So, 2 lang ito noon, kaya lang nanganak si Yoshi ng 3, so naging 5 na sila. So, lahat yun sila, once a year, pinupunta nga talaga namin sa vet kasi meron silang vaccine. At saka, aside sa anti-rabies, meron pang ano, tawag yung hunap vaccine ba yun? Ano ba yun sa English? Ano daw yun? In-explain sa akin yung ano ba, pang-prevent siya ng parvo. Kasi pag may animals, mapusa, may ano, may puppy, so nagkakaroon ng parvo. So, kaya yun ang inaano sa kanila na ma-prevent sila sa mga ganun na mga virus. Tsaka yung mga herpes daw, kung ano-anong mga bacteria. So silang 5, mga almost, ano din ang nabayad namin sa ano, mga almost 600,000 won. So, kailangan din talaga silang mag-vaccine kahit mahal, ipa-vaccine kasi, syempre, para safe sila, at lalong mas safe tayo na, ano, na mga far parents ba. So, sinigurado kong ma-vaccine sila kasi aalis nga tayo. So, kasi si MJ ang mag-aalaga nito for the meantime, kay Yuyo at Yoshi, si MJ muna ang mag-aalaga. Sabi ko sa kanya, whenever na magkaroon siya ng time, kasi nga busy din siya, saka na lang siya maglilinis. Kung pag-uwi niya sa gabi, saka na lang niya linisan. So, mahirap itong gawin ko, kasi aalis ako, pero para din naman sa aming lahat ito, at mas lalong para sa bright future ni MJ. So, sacrifice lang. Nasaan na ba yun si Yoshi? Wala. So, sacrifice lang po talaga. Pero kaya namin ito, inshallah. So, sundan nyo na lang ako sa aking mga vlog kasi siguro, mga next vlog ko nito, wala na ako dito sa Korea. So, abangan nyo kung saan tayo pupunta. Yoyo! Mamimiss ko talaga ang aking mga yoyo. Yoshi at Yoyo, aking mga mapukulit na mga alaga. Ayan, ruling. Yoshi! So, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Mag-vlog na lang ako ng, ano din, sa pag-alis ko. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga bagong pumasok sa aking channel, mga new subscribers, new followers. Welcome po sa ating channel. Sana po, panoorin nyo ang aking channel. At saka, maraming salamat sa ating mga super duper loyal friends all over the world. So, thank you so much sa mga all subscribers, all followers, na mga silent viewers pa din na laging nagpa-follow sa atin. So, maraming salamat sa inyo. Kahit, alam ko naman na kahit kunti lang ang nagpa-follow sa akin, pero mahalaga pa din kayo sa akin. So, mag-ingat po kayong lahat. At salamat, and see you on my next vlog in other country. Very soon, inshallah. So, maraming salamat sa lahat. So, bye everyone. God bless. Hope to see you around. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe naman po at like and share. At please comment down below para ma-recognize ko kayo, malaman ko kung saan-saan kayong bansa na nakalocate ngayon. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Thank you very much and bye! Pahabol pala tayo. Ayan, natulog na si Yoshi. Gusto nila ng mga maliit na mga butas-butas, mga bilog-bilog. Ano pala, pahabol, at saka wag nating kalimutan na na putulan yung mga nails nila. So, ako kasi kami busy, pinuputulan ko mga na lang, after 15 days. So, saka namin maputulan. So, kailangan pagputol kaming dalawa din ni Daddy Abdullah, or minsan pag dinadala namin siya sa vet, doon na lang namin pinapaputulan, pinapalinisan yung tenga, ganun. So, service na lang, kumbaga parang nila ba, service kasi nga 5 yung pusa namin, tapos doon dinadala. So, marami silang nakaka-income din sila kahit papano sa amin kasi 5 cats sila doon sila lahat.
So, kumbaga, parang free na lang yung, minsan, nagtitrim sila ng mga balahibo, ganun. Kung may mga nagbuhol-buhol ng mga balahibo, pag hindi ko na kayang suklayin, doon ko dinadala. So, kailangan nating i-cut yung mga nails nila kasi from time to time, hindi talaga maiwasan pag lumalapit sila sa atin, nilalaro natin, syempre ma-scratch nila tayo na hindi naman intention, hindi naman nila sinasadya. So, para may iwasan na masugatan ka, kailangan i-cut yung nails. At saka, mahirap silang i-brush yung teeth nila. So, meron namang parang wet tissue na yung parang ipahid mo lang sa bunganga nila at sa ipin nila. So, ganyan na lang ang ginagawa ko, yung papunasan ko yung mga ipin nila. Ganon. So, ganyan po talaga para ma-prevent na wag tayong magkasugat-sugat ang skin natin. Kailangan din putulan yung mga kuko nila. So, siguro, instead na magrereklamo tayo dahil ganito yung pusa, ganyan, mahaba yung mga kuko, putulan na lang natin at linisan natin sila para safe tayo. Unang-una tayo ang safe, pangalawa sila. So, yun lang po ang dagdag natin, pahabol.